Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi muna matutuloy sa June 13 ang 8.7 billion peso na EDSA Rehabilitation Project matapos ipag-utos ni Pangulong Marcos ang suspensyon nito para makahanap niya ng better ways para masolusyonan ang inaasahang trapikong idudulot nito. Mula sa 2 taong rehab, nais itong gawing 6 na buwan na lang ng Pangulo. Kaya back to zero ang Department of Transportation at Department of Public Works and Highways sa pagpaplano nito. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Bahagyang napanatag ang loob ng commuter na si Kayla nang malamang hindi muna matutuloy ang rehabilitasyon sa EDSA na nakatakda sanang simula sa Hunyo 13. Pangamba niya kasi na ang dating halos 1 oras lang na biyahe papasok ng trabaho, posibleng madagdagan pa ng 1 hanggang 1.5 oras dahil sa traffic. Masaya po kasi po hindi po natuloy kasi po nagkakos din po ng traffic yun, so mas mahirapan po yung mga commuter na kagaya ko po. Ang jeepney driver naman na si Roy napapreno sa pag-aalala na mababawasan ang kanyang kita bunsod ng rebuild. Mula kasi sa karaniwang 1,500 hanggang 2,000 pisong kita kada araw sa pamamasada. Kung natuloy agad ang EDSA rehabilitation, 600 hanggang 1,000 piso ang maaring mawala aniya sa kanya. Mahirap talaga kasi hindi ka makalusot at saka matagalan ka sa kalsada. Kaya panawagan nila sa gobyerno maayos at komprehensibong backup plan para sa mga mapeperwisyo ng konstruksyon. Nitong linggo nga lang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapaliban muna ng EDSA rehabilitation para bigyan pa ng panahon ng mga responsableng ahensya na pag-aralan pa ang proyektong ito nang hindi magsanhi ng katakot-takot na trapiko. Hanggang 2027 kasi o 2 taon ang nakatakda sanang itatagal nito. Ibig sabihin 2 taon ding makikipagbuno at makikipagsiksikan sa trapiko ang publiko kung sakali. Ang direktiba ng Pangulo sa DPWH at DOTR paikliin sa 6 na buwan o hanggang 1 taon lang ang rehabilitasyon habang hindi nakokompromiso ang kalidad nito. Meron tayong mga nakita na mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan. Ayon naman sa DOTR, 1 buwan ang binigay sa kanila ng Pangulo para ilatag at pagtibayin ang proyekto lalo pat back to zero o pinapabago ng Pangulo ang buong plano bago ito ipatupad. Ang plano is lane by lane, babakbakin, papalitan, i-overlay. And because of that, it will take much longer. We need to find a better way that is shorter. And obviously, if it's shorter, it will be cheaper. Kaugnay nga niyan, kanselado rin muna ang kontrobersyal na odd-even coding scheme ng MMDA na nakaschedule sanang simulan sa June 16. Maging ang rerouting ng mga sasakyan, partikular na sa Skyway Stage 3 na magbibigay din sana ng libreng toll fee, naka-hold muna. Gayunpaman pagtitiyak ng ahensya, kahit napurnada ang rehabilitasyon ng EDSA, hindi mauudlot ang pangako nilang madaling biyahe para sa mga commuter. Lengthening operating hours, adding more trains, adding more buses, that's always a part of that and we will continue to do that. Ayon kay Dizon, nagsimula na rin ang diskusyon at koordinasyon ng mga ahensyang in charge para mai-align sa mga hangarin ng Pangulo ang bagong plano. Sa ngayon, wala pang schedule kung kailan magsisimula ang EDSA rehabilitation. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.